Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa niyo pong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin niyo po sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng salita ng Diyos, magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 50, talata 4 hanggang 7. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas, sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan at hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas. Bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba
at maglingkod. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanata 2, talata 6 hanggang 11. Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninukluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga skriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pesta ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kaniyang kaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo.
Kaya't tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barrabas ang hilinging palayain. Tinanong sila muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na porpora. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ang ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak at may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang napupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. At gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilipak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y dinasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay
sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Sandali po tayong luluhod upang pagnilayan ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at pakinggan natin ang homilya. Isa pong pinagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ng linggo din po, Bishop. Passion Sunday ang tawag po sa araw na ito. At sa gitna ng anumang pagbabagong napansin natin sa rito, mula doon sa ating nakasanayan, 2 taon na po, hindi natin na isasagawa yung ating nakasanayang pagpapalaspas. Pero gayon pa man, ang sentro pa rin ng pagdiriwang na simula ng tinatawag na mga mahal na araw ay ito, yung ating pagtatanaw sa katotohanan ng tinatawag na Passion of Christ. Ang pasyon ng ating Panginoong Hesus. At nais ko pong dalhin natin ngayong araw na ito para simula ng mga mahal na araw sa pagninilay sa 3 Tagalog ng salitang passion. Hindi po iisa. Ang akala ko noong una, pag sinabing Passion of Christ, ang ibig sabihin na agad ay pasyon ni Kristo. Hindi pala. Sapagkat tinignan ko ang kahulugan o ang translation ng salitang passion sa Tagalog, may 3 palang salita na pwedeng siyang maging kahulugan ng salitang passion. At tamang-tama sapagkat siya'y 3 katotohanan ng Passion of Christ. Una, sa dictionary, inilalagay nila ang passion as an ardent affection or, nakalagay doon, passion is love. Una, katotohanan po ng pasyon ng ating Panginoong Hesus. Nais kong simulan na natin mula sa linggong ito hanggang sa huling mga araw ng mahal na araw, pagnilayan po natin mga kapatid ang pag-ibig na siyang dahilan ng lahat nito. Walang sentido ang lahat ng ito kung hindi ito'y dala ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Tatandaan niyo mga kapatid ito, the love that was the reason behind the passion of Christ is the same love for each one of us up to this very moment. Makasalanan o hindi, mabait o hindi, banal o hindi, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan ng lahat ng ating pagninilayan at pinagninilayan. Sana po'y maging malinaw sa atin ito na ang lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig. Maaaring magkaroon tayo ng pagninilay minsan, ano sasama naman ng mga taong yun? Bakit nila ginanon si Jesus? Maaari. Pero huwag niyong kalilimutan, nangyari ang lahat ng ito dahil pinayagan ng Diyos. At ito'y dahil sa ganoong kalaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhang nagkasala. Yun yung una kong nakita. Passion
is love, an ardent affection. Ang ikalwa, kung nakitang definition ng salitang passion, pag tinagalog nyo, ang ibig sabihin, sigasig. An overmastering emotion. Na ang ibig sabihin, pag binasa ninyo, ay hindi mapigilan halos sa sobrang sigasig ng nararamdaman. Ito ang nagtutulak sa kanya sa gitna ng kahit anong pagsubok na magpatuloy sa kanyang dapat gawin. Di ba kayo sabi, pag ikaw ay hahanap ng trabaho, hanapin mong trabaho, ay yung may passion ka para sa trabaho ito, yung may sigasig ka. Saan mo ba nakikita ang sigasig? Ay di doon sa gitna ng anumang pagsubok, hindi ka na titigating. Hindi ka bumibigay. At yun naman ang sunod nating pagninilayan sa mga mahal na araw, mga kapatid. Yung pinagdaanan ng ating Panginoon bago sa araw na ito. Na garden. Isipin niyo yung dusa at hirap na dinaanan ng Panginoon nung siya'y nananalangin sapagkat kitang-kita niya ang mangyayari sa kanya. Ay alam na alam niya ang pwede niyang pigilan. Pwede siyang humindi. At ang sabi nga doon ay nagpawis na may kasama ng dugo. Iniisip-isip ko po yung mga kapatid, paano ba yung nagpapawis ng may kasamang dugo? Siguro may pumutok na ugat, hindi ko alam. Minsan naman, di ba, pag may mga tao yung namumula bigla ang mata, yung pala'y nagpuputukan ng ugat. Baka sa sobrang pag-iisip ni Lord, ay yun na. Parang may mga nagpuputukang ugat. Dahil ganoong kahirap, pero sa gitna noon, hindi siya natigatig. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang ama, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Sigasig. Sigasig na hinihingi sa bawat isa sa atin na sana'y mapagnilayan natin na sa gitna ng 2 taon na nating, 1 taong mahigit, pero papunta na tayo sa pangalawang taon ng pagsubok, kung tayo nananampalataya sa kabutihang loob ng Diyos, hindi tayo dapat matigatig. Yun yung ikalwa. Ang ikatlo, unay pag-ibig, ang ikalway sigasig, ang ikatlo ay ang pagpapakasakit ni Jesus. Nakalagay sa dictionary, passion is the suffering and death of Jesus from Good Friday until the night of Holy Saturday. Yun ang sinasabi doon sa dictionary, nakalagay sa dictionary. Nang kahulugan nito, mula pala Huwebes Santo hanggang ang kahulugan nito ay yung pag-aalay na buo, yung rurot ng pag-aalay ni Jesus. Na hindi na lamang yung mga pagsubok ang dumating, kundi inialay niya mismo ang sarili niya sa krus. At yun naman, ang rurot din ng ating pagninilay sa mga mahal na araw. Ang makita, titigan si Jesus sa krus. Nanais ko sana mga kapatid, sa buong linggong ito, huwag niyong ilalayo ang mga mata ninyo kay Jesus sa krus. Yung pag-ibig niya ang dahilan kung ba't siya naroon. Yung sigasig niya ang nagdala kung bakit siya naroon. Pero yung pag-aalay niya ng sarili para sa inyo at sa akin, yun ang regalo niyang totoo para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, ito yung araw na simula ng mga pagninilay na ito. At nais ko sana, sa gitna ng anumang karanasan natin, huwag ninyong kalilimutang simulan na panalangin at pagninilay patungkol dito. Marami kayong magiging tanong sa mga nangyayari sa panahon natin. Pero ituon mo muna ang ating pagninilay sa pasyon ni Jesus, sa passion of Christ. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sigasig, at ang kanyang pagpag-aalay sa
sa pagpapakasakit. At sa huling araw, mabubuksan tayo sa katotohanan na sa gitna ng tatlong katotohanan ito'y natanggap natin ang tagumpay ng ating kaligtasan. Mga kapatid, yun lang. Pero simulan nyo ngayon ang mga pagninilay na ito. Upang sa mga mahal na araw, hindi tayo malayo sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa akin. At huwag natin kalimutang ipanalangin ang bawat isa, ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay. Alam kong mula bukas ba hanggang 4 ng Abril, may mga kasama tayo at mga kababayan na mapapasok sa ECQ. Kung ano yung ating sinimulan noong 1 taon, muling mangyayari sa kanila. Tayo, nasa MGCQ pa rin tayo, kaya nga ipanalangin natin sila. Isama natin sila sa panalangin sapagkat muli, mabigat ang kanilang magiging pagdadaanan. Pinagpala pa po tayo dito sapagkat narito tayo sa simbahan, nakapananalangin, muling nakahaharap, muling nakararamdam ng ating kahit kaunti ay nakakasanayang dating gawi. Kahit kaunti, hindi man lahat. Sila, wala. Muli silang nasa loob ng kanilang mga tahanan, pero iparamdam din natin sa kanila, tayo'y isang simbahang magkakaisa sa panalangin. At hindi sila, kung di man sila makapunta sa simbahan, tayong mga nasa simbahan, dalhin natin din ang kanilang panalangin para sa kanila. At sa tulong at biyaya lagi ng Diyos, walang pagsubok na hindi pagtatagumpayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumang, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uuhon sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, niloob ng Diyos amang maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya tayo dumalangin sa Ama na ang tugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan sa Jesus na taus-pusong naglilingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagmulay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Manalangin nawa ng mga masakit at may pasanundalang hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami.
kinikinawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa ikakasulo ng hangarin nating may subatas na may deklara ang buong Marinduque bilang nalalaga ng higpit na tumututol at nagbabawal sa mga uri ng paghinira. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa pagkakamit ng justisyang pangkalikasan at panglipunan, nawa ang mga pinulong ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque ay magkaroon ng sapat na lakas at inspirasyon na maging determinadong ipagpatuloy na isulong ang kaso laban sa Marcopter, Razordome, Barrick Gold, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang mga pinuno ng mga bansa at mga reliyon ay maging bukas sa pakikipagdialogo para sa paghahanap ng solusyon sa mga suliranin ng mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa kaligtasan ng daigdig laban sa mga lumalaganap na kahahawang sakit tulad ng coronavirus disease at HIV/AIDS, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng iba't ibang uri ng kalamidad upang sila makabangon at mabigyan lakas sa pamamagitan ng diwang pagdadamayan at pagtutulungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Para sa pagpapahalaga sa pamilya at buhay, upang sama-sama natin ipagtanggol ang halaga ng pamilya at buhay, at tutulan ang pagsasabatas ng diborsyo, death penalty, same-sex marriage, abortion, at iba pang kulturang kamatayan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw na lang liwanag na walang hanggan sa mga mananayapat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin niyo po ang mga pagsusumamo ng inyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtsatsaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia, magsipo po ang lahat at sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng inyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang inyong pagpapaunlak na hindi makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa inyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami ay palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang nakarito mo, anak na siyang namulat sa bulan sa pilat. Alakad at nakiram sa lahat. Magsilid po, anak. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin niyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay nabuhay, si Kristo
wakas panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po inyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ano kami mahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masasama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sa iyo ang kaharian at ang pangyarihan, ang kapurihan, sa walang hanggan. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Magsilod po ang lahat at handa ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo niyo po sa banal na pakikinabang, kami inyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng inyong anak. Gawin niyo pong kami ay makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, siya bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihingin namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rilang nakuha. Ipinapanalangin namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyong pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng biglang awa, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. At bago ko bigay ang huling pagpapala at pagbabasbas, para po sa mga gampanin at gawain natin sa mga mahal na araw, may mga ilang pagkakaiba doon sa mga nakagawian natin na mga prosesyon, na wala na po muna ang ating mga prosesyon. Tingnan na lamang po ninyo sa mga anunsyo dyan sa mga opisina, sa Facebook page ng parokya ng Immaculada Concepcion ng Buwak, at gayon na rin po sa Facebook page ng Diocese of Buwak. Meron po ang mga schedule siguro ng mga gampanin at gawain natin. So, para makasama tayo, kung hindi man po natin maisagawang pisikal, man lamang ay may pahayag natin sa iba na meron ding virtual na pamamaraan ng pakikiisa sa mga gawain natin dito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na, humayo tayong nagninilay at namumuhay sang-ayon sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.